Ito, meron din tayong isang urban dito mga padi. Ito. Yan. So ginawa namin to 2 months ago. Ayun. Ngayon, nagka-problema. Cleaning lang ang ginawa natin dito, aircon reprocess lang. Okay naman siya nung first month. Tapos tinambak ni bossing. Hindi naman tinambak. Hindi lang nagamit ng about 3 weeks daw. Tapos after 3 weeks, yun nga, ginamit ni bossing. Wala daw lamig. So ngayon, dinala na nga dito ni bossing para ma-check natin kung may problema dun sa ginawa natin. So, wala naman kami nakita dun sa ginawa namin nung una. Kaso ang problema, habang tinetesting namin kanina, nag-stack up yung compressor niya mga padi. Ayan o. Ayan o. Nag-stack up yung compressor. Habang tinetesting namin, buti nandito pa yung may-ari kanina, yung owner, no. So habang pinapaandar namin, biglang umingay yung belt. At yun nga, upon checking, tumigil na yung ikot ng compressor niya. Yun ang malungkot na part, no. So kaya ngayon ang gagawin namin dito, palit tayo ng compressor dahil piston type kasi itong compressor niya. So hindi natin siya kayang repairin, hindi siya repairable, no. Kaya no choice tayo but to replace the compressor mga padi. Tapos kapag ganyan mga bossing na nag-stack up ang compressor, obligado ulit tayo ng aircon reprocess niya mga padi. Kasi sigurado pa nag-stack up ang compressor, meron niyang black oil sa system. Nagkakaroon ng black oil yan. So kailangan natin matanggal yung black oil na yun sa system para yung ipapalit natin na compressor ay magtagal at hindi masira agad, tsaka hindi ma-void yung warranty. Kasi mga padi, kapag yung compressor na brand new, tapos sabihin natin nagka-problema, hindi natin mababalik yan doon sa ating supplier kapag nakitaan nila ng any traces ng black oil. So kaya dapat kapag nagpalit tayo ng compressor, obligado mag-conduct tayo ng aircon reprocess ulit. Kahit kaka-reprocess lang natin ito dahil for sure meron yung black oil sa system kahit konti. So mahigpit dyan ang supplier. Kahit sa supplier ng compressor, basta any traces ng black oil sa compressor kapag brand new, automatic void ang warranty. Kaya kapag magpapapalit kayo ng compressor mga padi, kahit sa ang aircon shop kayo magpagawa, basta magpapa-install kayo ng bagong compressor, i-oblige nyo na mag-aircon reprocess, no? Para ma-flush out lahat ng black oil and magpalit kayo ng receiver, dryer, expansion valve. Yan, flushing lahat ng system. Para at least kung magkaroon man ng factory defect yung inyong compressor na mabibili, mababalik nyo sa supplier. Diba? Protection nyo rin yun. Medyo malaki lang yung gastos pero mas sureable kayo doon. Mas tatagal yung bago nyong compressor and hindi maboboid yung warranty ninyo. Alright? So, mga padi, baklas na natin yung compressor. Ayan o. Binabaklas din yung evaporator kasi magliligtas tayo sa evaporator na itong urban natin mga padi. Kaya ayan. Yung compressor muna. Ito na yung compressor. Ayan, okay, nalawang na yung padi. Ibig sabihin may ano yan eh. Friction yan pag kalawang. Kaya nga, ayan. Matagal na yan. Ayan, ikutin mo padi. Wala na talaga. Yan yung compressor niya, oh. Hindi mo maikot yung gitna, oh. Kasi normally kapag hindi stack up, maiikot mo yan. Ito yung main bearing, yung yan. Pulley bearing. Yan. Ito yung pump. Yan. Wala na talaga. Stack up talaga. Kanina umiingay lang, no? Pero na talaga siya. May tunog na siya, kumakalapak na rin siya kanina. Tapos yun nga, natuluyan na. Hindi na umuupo yung clutch mo. Mayroon ko na siya. Kaya tumutunog na siya kanina. Pupukin lang to. So yan, ito yung sample ng ating lumang compressor. Yan, so ngayon pinupull out namin yung evaporator na lang nitong urban natin para maligtas natin kasi kanina yun nga pag bukas namin ng aircon niya, walang lamig, tapos yung singaw dito ng hangin may amoy kakaiba, amoy freon, amoy refrigerant siya, no? Kaya yun. So para ma-confirm namin, babaklasin natin yung evaporator niyan, tapos tayo ay magkakandak ng leak test. Alright. So ito na mga padi, nabaklas na natin yung evaporator ni Urban. Ayan, naka po, binabahayan ng langgam. May ipis pa, oh. So yan, natambak to ni bossing ng 3 weeks lang, ha. Hindi niya ginamit ng 3 weeks. So yan, binabahayan ng langgam. And it's not a good sign. Kasi kapag ganyan, binabahayan ng langgam at ng mga ganyan, dami. So possible na, ayun, may ipis pa, oh. Ayan, so possible na magkaroon talaga ng butas sa ating evaporator kapag ganyan.
Hindi ko alam kung ano meron dyan sa mga langgam na yan, pero usually kapag ganyan na kikitaan namin na binabahayan ng langgam yung evaporator, most likely nagkakaroon ng leak, nagkakaroon ng butas yung evaporator. So i-confirm natin, mag-leak test tayo, baklasin muna natin to mga padi. So ayan mga bossing, grabe, ang dami ng langgam oh. Ayan oh, binahayan. Oh ayan. Ito nga, meron tayong sign talaga na meron siyang leak sa evaporator mga padi. Ayan o, yung kulay green na yan, na ano, yan, sign yan na may leak lang evaporator natin. Yan. Yan. So, yan yung compressor oil eh. Kulay ng compressor oil yan, yung green na yan. So, pares yan dito. Ayan o. So, ayan, titingnan natin. What happened to you? Yan. Salpakan natin ng ano, na pressurized na hangin para makita natin kung saan yung leak mga padi. So yeah, mga padi, binabad namin sa tubig. And siguro mga 30 minutes na rin siya. Pero wala naman leak pang lumalabas. So try namin siya mas ibabad ng mas matagal. Kasi minsan matagal lumabas yung leak, no? Hindi agad lumalabas. Lalo pag mga micro leak sa laminated na evaporator, matagal talaga lumabas. So bigyan pa natin ng tingnan natin hanggang bukas. Yan. Kung meron lalabas na leak dito sa evaporator natin mga padi. Alright. Ayan, so ito na mga bossing, yung ating ano, evaporator ni bossing. Ayan, magdamag natin tong nileak test, binabad lang natin dun sa plangganang may tubig, no. Minsan kasi kapag ganitong laminated na evaporator, matagal lumabas yung ano, yung leak. Lalo na pag mga micro leak, matagal talaga bago lumabas, bago bumula. So far naman, very good naman tong evaporator ni bossing at di kailangan palitan. Yan, no? Kaya yun, nakaligtas si bossing sa evaporator. Kaya ito, nabuo na natin siya, ikakabit lang natin doon sa unit ni bossing. Alright, yeah, mga padi. So ano na natin yung ating urban mga padi. Tapos na. So nagpalamig na tayo, tinetesting na natin yung lamig niya. Leak test, okay na, pasado na tayo sa leak test, done. And ngayon, pinapandar natin, kung gaano kalamig na itong ating ano. May pasahero pala tayo dito. Eh, oh, nilalamig na yung pasahero natin, oh. Alright. So, tingnan natin. Ay, napakalamig na. Masaya na nito si boss. Sa lamig. Ewan ko lang sa gastos. Naka po. Oh, thermometer natin, naka-Fahrenheit, oh. Ano ba yan? Teka. Celsius natin, mga padi. Ay, wait lang. Malamig na, mga padi. Lipat natin. Nahuhulog siya. Teka. Yan. O, nag-gist na siya. 9. O, sabi, malamig. Malamig dito. Actually, mas malamig nito yung dito sa likod. Ayan yung likod. Malamig talaga ang likod ng mga, pag ganitong dual aircon, mga padi, malamig talaga ang likod niyan. Yung harap niyan, saktong-sakto lang ang lamig. Pero malamig din naman talaga. Ayan. Hindi natin maposisyon na maayos tong ating ano eh. Thermometer eh, gumugulong siya. Yan, pero so far naman, yan, malamig na. Malamig na itong sakyan ni bossing. Siguro, nung unang paggawa sa amin ni bossing, medyo may tama na rin yung compressor niya. Pero maganda pa kasi yung bomba nun. Malamig din naman, pero mukhang may issue na rin talaga siguro yun. Eh, nataon ngayon, natambay niya ng halos isang buwan, hindi niya ginamit. Ayun, nadali na. Yan, ito yung lamig natin sa ngayon, mga padi. Yan. Masisilaw tayo sa ano. Wala tayong paglagyan ng maayos itong ating thermometer. Gumugulong. Hawakan muna natin. Basa natin lamig. Hindi kasi mabasa na maayos yung lamig sa ilalim, sa likod ng ano eh, ng aircon vent eh. So, lead lamig oh. Yan, lamig na ng kamay ko mga padi. Yan. 9.2. 9.4. Yan. Umabot siya ng mga 9 mga padi. So, paikot-ikutin pa natin yung refrigerant, no? Ilang minutes pa lang kasi tumaandar. So, pag yan, nakaikot na ng maigi yung ating refrigerant, mailalamig pa yung mga padi. Alam niyo naman, kapag Nissan, mga padi, malamig talaga to. Yan. Nag-8 na siya mga padi. Yan. 8.8. Malamig na to mga padi. Mamaya mga padi, basahan natin yung sa likod. Kasi iba yung reading nung harap tsaka nung likod. Eh. Tingnan niyo mamaya.
Yan. So ayan, mga padi, ngayon dito naman tayo sa likod. Yan. Ito. Yan. Salpak natin yung ating thermometer. Yan, no? Sabi ko sa inyo, mas malamig talaga yung buga nung dual nito sa likod. Yan. Kasi syempre, yung nito, mas mahaba ang nito, evaporator, no? Yan, may lamig sa likod niya, mga padi. 6.4. Grabe, nagsasais, mga padi. Di ba? Mas malamig talaga dito sa likod ng buga niyang aircon niya. Yung sa harapan niyan, talagang kapag dual aircon yung mga sasakyan niyo, mga padi. Yan. Yung harap talaga hindi ganoon malamig naman, malamig ko sa malamig. Pero hindi mo siya mako-compare yung lamig niya dito sa likod. Tingnan mo yung lamig ng likod niya, nakalow pa tayo niyan. Yung thermostat natin hindi pa ganoon kasagad yan, mga padi. Di ba? Ayan, nasa 5.7 na. Yan, kay Bossing, may-ari nitong Urban. Yan, Bossing, super lamig na nitong Urban mo. Grabe. 5.5. Malamig na. Hindi ko alam kung hanggang gano'ng kalamig ang ilalamig niyan. Pero pwede na yan. 5.5, mga padi. Ayaw mo pa niyan, ganyang kalamig. Di ba? Sukatan ulit natin yung sa harap, mga padi. Nasukatan natin sa likod eh. So, ayan, mga padi, dito tayo sa harap naman ngayon, Yan, yung lamig niya talaga, mga padi, yan, mga nasa around 8. 8.8. 8.7. Yan yung mga lamig niya dito sa harap. Okay na yan, mga padi. Acceptable na yan. Talagang malamig naman na yan, mga padi. Yan. So, yun. So, yun, mga padi. Okay na tayo dito sa ating Nissan Urban. And yun nga lang, medyo malaki-laki yung gastos nito kasi medyo mahal ang compressor ng Nissan Urban, mga padi. Pero yun naman talaga. At least na-solve natin yung problema ni Bossing. And dati na siguro talaga may issue yung yung compressor niya. Kaya bumigay na din talaga. Isipin mo mag-stock up ng ganun yun. Yun lang. So, any aircon issues, any aircon concerns nyo, mga padi, pwede nyo kaming i-reach out sa aming Facebook page, mga padi. PM lang kayo. Tapos, i-schedule natin yung paggawa sa mga kotse nyo, mga padi. Lalo na pag aircon, kasi isa lang aircon technician namin. So, mas maganda mag-PM muna kayo kung meron kayong concern sa mga aircons ng sasakyan ninyo, mga padi. Yun, yung check-up sa aircon, mga padi, sa mga nagtatanong kung free check-up tayo sa aircon. Free check-up tayo sa aircon, mga padi, huwag kayo mahihiya. So, kung gusto nyo magpa-check-up, pwede kayo mag-drop by dito sa shop anytime. Alright? So, yun lang. Salamat, mga padi.